morning sa ating lahat. Ito nga palang Copy Bonsai Pot Vlog. Andito po tayo sa aking rooftop garden bonsai. Andito po tayo sa ating mga ginagawang bonsai. Pakita ko sa inyo kung paano mag-propagate or mag-pruning, mag-repotting, kung paano natin pagandahin ang ating mga bonsai. Ito po ay sa ating opinion lang o yung napapanood lang natin. Sa pagbubonsai ay may kanya-kanya tayong style ng pagbubonsai. Hindi lang gagayahin natin yung ibang nagbubonsai, kundi tayo ay magkakaroon ng kanya-kanyang design. Tingnan mo, may dahon na po siya. Ayan, ang bilis. Ano pa lang siya, mahigit 1 week, yun na kaagad yung dahon niya. Okay, ito naman yung mini. Ito po ay cuttings lang, namumulaklak na. Sa sobrang liit niya, namumulaklak. Pink. Ewan ko kung bakit sa cuttings yan meron nabubuong ibang kulay. Kasi meron akong mga cuttings dito, pagbubulaklak iba na yung kulay, nagiging purple at saka yung light pink siya ang bulaklak. Okay. Maraming salamat sa buong suporta nyo. Nandito na lang po tayo sa ating rooftop garden. Ayan, kung hindi pa po nakaka-subscribe ng aking YouTube channel ay subscribe naman po at huwag kalimutang pinutin ang notification bell. Okay. Maraming salamat. Nandito na lang tayo at pumupukaw sa inyong damdamin. Okay, umpisahan na natin. Ayan po, ito ang ating pruning ngayon. Pakita ko sa inyo kung maganda na ang ating bonsai. Ito po ay naka-rock plasting. Ibig sabihin po nun ay nakapatong po siya sa bato. Ayan po, may bato po siya dito. Ayan. Kita mo pong maganda na siya, pero may mga kulang pa na dapat mong i-apply. Kaya nga pala po may naka-kusling malaki dito, kaya try natin na magdagdag po ng isang branch po dyan. Ayan po, try natin pagandahin itong ating Pecos bonsai or baliti. Ayan, nasa concrete na po siya. Okay, try natin, pruning natin. Ayan nyo ko. Ating mga tools. Sa pagpupruning nga po pala ay kailangan ubusin nyo po yung dahon para makita nyo po yung branch ng bonsai, kung paano mo siya i-wiring, kung alin ang ititira mo, alin ang puputulin mo. Basta dahon lang po. Sa umpisa po, dahon lang muna para makita nyo na ang ganda ng bonsai nyo. Ito nga po pala, ang pag-aalaga nito ay lagyan nyo lang po lagi ng pataba every 15 days. Sa akin po, ang ina-apply ko ay ano lang po, triple 14. Wala pa po akong ibang ina-apply na pataba dito. Yan lang po ang nakakapagpaganda ng aking mga bonsai. Sa ano nga po pala, triple 14 ay hindi po nakakasunog ng ugat ng bonsai. Sa mga beginner po dyan, walang problema. Kasi ako nung nag-uumpisa ako, excited, sobrang excited. Makakita lang ako napakagandang bonsai, parang gusto ko magkaroon ng ganun. Kaya ito na ngayon sila, medyo nakikita ko na may mga finished product na tayo. Marami pong salamat sa buong suporta nyo. Sa mga kaibigan ko dyan, nakapwa ko vlogger, maraming salamat. Nandyan pa rin kayo kahit nahinto tayo. Nahinto po ako ng halos 1 taon. Mag-1 taon po. 11 months po ata akong hindi nag-upload. Alam nyo naman ang busy tao, hindi maiwasan ang
maraming ginagawa kaya medyo napapabayaan po yung pag-upload. Alam niyo po sa pagbobonsai, ito po ay pinaka maganda sa mga maraming problema o maraming trabaho. Alam natin na ang trabaho natin ay walang katapusan, 24/7. Kaya nung ako ay maraming problema, na-focus po ako sa pagtatanim. Iwan ko po dito ako talaga ako mahilig. Kahit anong itanim ko, nakikita ko na maganda, masaya na po ako dyan. Kahit magastos. Alam niyo po sa pagbubonsai, magastos din. Kasi yung mga tools mo, kailangan base rin sa pagbubonsai. Hindi basta-basta bili ka lang ng bili ng materyales. Tapos hindi naman pwede pala doon sa pagbubonsai natin. Alam niyo, ang trabaho ng pagbubonsai ay isang nakakatanggal ng stress, lalo na po ikaw mismo ang nagpapagana ng sarili mo tanim. Sa ganito pong pagpo-pruning natin, halos inaabot po sa pagtanggal lang ng dahon ay isang oras. Alam naman natin na mabusisi po ang pagtatanggal ng mga dahon. Hindi po tayo tanggal ng tanggal. Depende po kung nakalatag na po lahat yung kanyang branch. Ibig sabihin po ng nakalatag ay nailagay na natin sa posisyon yung mga branch niya at saka yung maliliit na sanga. Ibig sabihin po naglalagay na lang kayo ano lang kayo ng perfect dahon para doon sa bonsai mo ay pruning na lang talaga. Ito po ay naglalatag pa lang po tayo ng maliliit na sanga, pero nakalatag na po yung branch niya, pero hindi naman po lahat kasi may panibago tayong ilalagay kagaya na pinakita ko kanina. Ayan po, ito pong nakikita nyo malaki, ito ay pinalaki ko po para mailagay po dito, para meron siya dito at meron dito sa kabila. Ito ang magsisilbi niya taas. Ayan po. Tapos meron siya dito para maging balance. Meron po siya dito at meron sa harap, dalawa, isa sa likod, meron po sa likod, isa, meron po dito. Ayan po. Para pag ikot mo, ganun pa rin. Balanse pa rin po siya. Okay? Yan po yung nakalatag na branches niya. Ayan po, tapos na tayo. Natanggalan ko na ng lahat ng dahon. Ang ginawa ko po ay binunot ko na lang yung iba kasi itong maliit hindi po ito masilan.
Pero wag niyo pong gagawin sa ibang bonsai na bunutin yung kanyang dahon, kasi kapag nagalaw po yung pinakang puno niya or nagalaw masyado yung sanga niya, nabugbog ba, namamatay po yung mga branches, hindi ba pong sanga namamatay. Ito halos okay na po ito, tingnan niyo po yan. Ito pa ganito, nakabuka na po siya. Ito po ay nakukulangan pa po ako kasi maliit pa po yung kainan. Habol na lang po kasi ito, pinutol ko po ito dito. Ngayon naka-recover na. Maglalatag pa po tayo ng para maging ganito nakabuka po siya. Ayan po, maganda. Ito po ganun din. Ito kailangan ito i-bend natin ng ganyan. Tapos bawasan po ng mga sanga. Ito tanggalin natin po nito. Ayan, mga ganyan po ay tinatanggal ko po yan. Tapos ito naman po ay paganyanin natin, wire natin. Ayan po. Kaya hindi ko po muna para maipakita ko sa inyo. Tinanggalan ko lang ng dahon, dapat po malinis po yan dyan. Ito po para makita yung itaas. Bawasan po natin yan. Sa baliti nga po pala kailangan palagi mong naipoprone para mas maganda po yung niya, bigay sa iyo ng Tapos magbawas po kayo ng mga maliliit na sanga na hindi kailangan. Ganyan lang po yan. Ito po yung nakahabol lang. Ang putol po natin dito para nakabukas siya. Kailangan nyo natin dito ay maganda. Ayan po, kaya may mga tali po yan kasi pinababaw, di ko na po winair. Ito po yung natin, bubuhayin na sanga. Lagyan natin dito ng isa para maging balance. Okay. Itong apex niya pala ipagandahin natin. Ganyan na po yan. Yan ang pinaka maganda na po. Ayan po ito. Sobrang haba, di ba? Para mapaiksi mo po ito, kailangan mong i-bend pababa. Pagka bend mo ng ibaba, punta ka naman sa left. Tapos punta ka na naman sa right. Ganun lang po yan. Tapos may dalawa tayong sanga, dito natin puputulin para ito yung mabuhay. Okay? Ayan, halos meron na tayo dito nakalatag na isa. Pantay na po siya. Meron din sa kabila at meron po dito sa harap. Side po ito yung front po natin. Tapos ito magbabawas po tayo dito na bumaba po siya at makita yung side na yan. Ayan, para makita po itong side na to, kailangan mababa na naman ito. Kunting wear lang po yan. Okay, kapit na tayo matapos. Ganyan lang po ang pagbobonsai. Alisin na po natin ito. Tapos itong mga maliliit. Okay. Tapos dito. Para ito lang po yung, dito lang yung dahon. Wala pong makikita po dito. Dapat buwelo po itong sanga ito. Lagay na muna natin yung wire.
Ayan po, natapos din sa wakas. Sana nakikita niyo po yung ganda ng aking bonsai. Ayan po, finish na po siya. Nakalatag na po lahat. Napakaganda na pong tingnan. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan. Ito po ay na-wire ko na at naka-bend ng ganyan. Ito pong isa hinabol natin. Tapos ito yung effect natin, hindi ko na ginalaw, ganyan na po siya. Tapos ito, okay na po ito. Sa susunod, baka i-bend natin pababa. Pero sa tingin ko okay na para hindi malaki yung awang dito. Tapos ito yung side. Ito, na-wiring ko na rin. Ito, nailagay na natin dyan. Ito ay mga ano lang to, kalahating taon. Ganito na yung kakapal or ganito na yan. Kasi last ng ano ko ito, pinutol ko dyan tapos sinabol ko. Kasi sobrang laki nito, mahaba yung laki kaya pinutulan ko dyan para bumagay. Okay, maraming salamat po sa buong suporta niyo. Ito nga pala ang Copy Bonsai Pot. God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na po ang ating vlog. Thank you.